simple lang naman, sapat sa pangunahing mga pangangailangan. Saan mahahagilap ang mga munting pangarap, makaipaw sa hirap, maalwang hinaharap. Sa punyagi at kusa, munting pamayanan, sa husay kinilala, umani ng karangalan. Kay raming nagsasabi, ang galing-galing daw namin. Saan ba nang gagaling? Ano bang anting-anting? Simple lang yan, kaya mo yan, bay! Sa malikhaing paraan, Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsamahin. pagbabago na lantad, Lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na Sa pag-asenso. malikhaing paraan, Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsamahin. pagbabago na lantad, Lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na pag-asenso. This program is brought to you by the Development Bank of the Philippines. Ang Marikina, isa sa 16 na lungsod sa Metro Manila. Tinaguri ang shoe capital of the Philippines. Halos 500,000 tao ang nakatira sa Marikina. Doble nito ang dami ng taong dumadaan lang papunta sa ibang lugar o dumadayo para mamasyal dito araw-araw. Maraming paraan para makita ang ganda ng Marikina. Pwede ka magbisikleta sa higit 52 kilometrong bike lanes, magbangka sa Marikina River, o maglakad-lakad sa malinis na mga bangketa ng lungsod. Sa gitna ng lakwatsa, maaari pang sumampo ng mga pagkain sa mga karinderya. Masarap at siguradong malinis ang pagkaing Marikina. Lingguhan kasi ang pagtitesting ng kanilang Clean Food Laboratory. Umaani ng iba't ibang parangal sa loob at labas ng bansa, ang Marikina ang nagiging sukatan na mahusay na pagpapatakbo ng isang lokal na pamahalaan. Bukod sa sikat na industriya ng sapatos, nakilala rin ang Marikina bilang isang modelo ng pamahalang tumutugon sa pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Alamin natin ang sekreto ng isang lungsod na may disiplina, mabuting panlasa at mahusay na pamamalakad. Ako po si Doc Eddie. Tara na't maglibot sa Marikina. Isang galing puok. Eco Day ngayon sa Barangka Elementary School, Marikina. Bukod sa mga libro at notebook, may iba pang bit-bit ang mga estudyante. So ano yung dala mo? Plastic bottles po, yung mga cans po. Mga hanger po, mga recyclable materials po. Anong meron ngayon? Eco-saver. Eco Saver. Parte ito ng Eco Savers program na pinatutupad sa kanilang eskwelahan. Sa Eco Savers program, tinuturuan ng mga estudyante ng Marikina na pangalagaan ng kalikasan sa pamamagitan ng pag-recycle. Bawas-bawasan po yung mga basura sa amin. Nakakatulong po kay Mother Earth po lahat ng ginagawa naman namin na nakaka-recycle po tayo ng mga gamit, mga bagay na patapon na pero maaari pang gamitin mo. Ano po para po malinis yung paligiran po natin. Simple lang ang Eco Savers program. Pinagdadala ang mga estudyante ng mga basurang maaaring ma-recycle. Tinitimbang ang mga recyclable at sa bawat kilo may katumbas itong puntos. Inililista ang mga puntos sa kanilang passbook. Mas maraming puntos, mas maganda. Dahil pagdating ng Redemption Day,
Magagamit ang mga naipong puntos para ipalit ng iba't ibang produkto. Clerk sa Barangay Elementary School si Kathy. Ang anak niyang si Pamela, ang isa sa may pinakamataas na puntos sa Eco-Savers program. Araw-araw po, binibit ko po yung mga basura. Nasanay na si Pamela na mag-ipon at maghiwalay ng mga basura. Pag wala pong pasok, inaayos ko po yung mga basura. Pinaghihiwalay ko po yung mga lata, mga paper, mga bote po na babasagin. Pag nababasa po, nilalagay po sa nabubulok. Pag mga papel po, lalagay po sa hindi nabubulok. Hindi lang daw pag-recycle ang natutunan ni Pamela sa Eco-Savers. Nagiging masinop po siya sa mga kalat po na dati tinatapon lang. Yung pag pala may halaga. Natutuwa si dating Mayor Marides Fernando ang naglunsad ng programa sa mga public schools sa Marikina noong 2004 sa pagtanggap ng mga kabataan sa Eco-Savers. It is so powerful to educate children young about garbage and segregation because it teaches not only yung environmental aspect of it, which is segregating yung nabubulok sa hindi nabubulok, but rather yung discipline talaga that you instill in the children and discipline of saving. Yung saving, yung little 1 point at a time, talagang tsatsagain mo. So, people see the value. Sito, Milo, Pansit Canton po, tsaka Chucky. Para ka rin na grocery. Para po makakuha doon ng magagamit mo sa bahay namin. Para po yung lola ko, hindi na po bibili. Gusto ng bata na sito, naiinom nila, hindi natatapon. Tapos yung pinaglagyan din nun, lalagay na naman uli namin sa Eco-Savers. 1,500 points. Kwento ni Renan Mateo ng City Environmental Management Office sa Marikina, nahirapan sila ipatupad ang programa noong simula. Meron pong nawawala yung passbook, nagkakaroon ng tampering, pero yun naman po na susolusyonan namin kasi naman po sa amin pong opisina, meron naman po kaming duplicate copy. Nakipag-partner ang Marikina sa isang junk shop para makontrol ang presyo at may menos ang gasto sa paghakot ng basura mula sa eskwelahan. Kung sino po siyempre yung pinakamataas ang binigay na presyo. So doon po namin in-award yung nasabing Eco-Savers program. At the same time, siyempre, kung sila yung buyer, meron po silang mga obligasyon. Tao po nila yung mag-weigh, yung magsosort po ng basura. Sa ngayon, ang lahat ng 17 public schools sa Marikina ay kabilang na sa Eco-Savers program. Ipinagmamalaki rin ni Renan na marami nang gumaya sa programa. Sa mga provincials and cities, outside Metro Manila, meron na pong gumagaya. Recently nga po, nagkaroon tayo ng meeting sa national agency po natin na ang plano po ata ay sa Metro Manila wide ang gawin. So nakakatuwa naman po na yung programa natin sa Marikina na Eco-Savers program, medyo tinatangkilik po ng ibang syudad. Kung recycling ang programa ng mga eskwelahan, iba naman ang proyekto ng mga barangay sa Marikina. Ang Barangay Talyer. Sa mga barangay talyer, libreng nakakagamit at nakakahiram ang mga tao ng iba't ibang tools para sa pagkumpuni ng mga sirang bagay sa sariling bahay o sa paligid ng barangay. Si Bayani Fernando, dating mayor ng Marikina, ang nakaisip magbukas ng mga barangay talyer noong 1996. Marami palagi kong bahay, wala man lang martilyo, no? Wala man lang pliers para putulin man lang yung alambring nakahalang doon na masasabit ang liig niya. No? Kung may barangay talyer, punta siya roon, makahiram siya. At yung mismong barangay, pwede siyang mag-repair na kung merong railing doon sa kanyang barangay na sira, nabundul halimbawa ng sasakyan. Ano? Kailangan alamin mo lahat ang pangangailangan na nasasakyan. Kapitan Efren Managit, ang isa sa mga barangay captain na nagtataguyod ng proyekto sa kanyang lugar. Ibinida niya ang mga gamit sa kanilang barangay talyer. May bar cutter, turno, hasaan, welding machine, grass cutter, fogging machine, electric drill, mga pala, hanggang sa mga malilit na tools tulad ng martilyo, plies at screwdriver. Kumpleto! At dahil madalas magbaha sa Marikina, salbabida, life jacket yan. Kumpleto po yan. walang bayad ang paggamit ng mga ito. Kaya naman paalala ni Kap. Ingatan nyo naman.
Ay, logbook natin. Ito lang. May logbook para ma-monitor ang lahat ng humihiram at hinihiram. Kung dadalhin sa bahay, gaano katagal ang... 2 days lang po kami yan. Kasi siyempre marami naman ang nanghihiram. Kasi pag wala kang 2 days, inaari na minsan nakakalimutan. Kaya kailangan nakalagbook. Ang swerte naman mga taga-barangka, meron sila mga gamit tulad dito, napupunta ka lang dito, maghahasa, magkikinis ng mga gamit, malapit ng bahay, libre pa. Malaking benepisyo ang nakukuha ng mga residente sa ganitong programa. Noong wala pang barangay talyer, saan kayo nanghihiram ng mga gamit? Nagagastos po kami. Ito po, imbes na gastos namin ito, malaking pambili na namin ng karagdagang bakal. Hindi lahat ng barangay sa Marikina ay mayroon pang talyer. Ay, Boss Ed, good afternoon. Paliwanag ni Mayor Del de Guzman, kasalukuyang alkalde ng Marikina, tinamaan ng undoy ang karamihan sa mga talyer. So yung mga gamit, halos wala na rin, kailangan palitan na rin. So pinapaprogram din natin uli yan. Gusto natin i-review uli ito, hindi rin natin alam, baka yung mga ibang barangay, ayaw din naman ito. So, kasi siguro case to case din kung saan adaptable to. Hinihikayat ni Kapitan ang iba pang barangay sa Marikina na buksan ulit ang barangay talyer. Ito raw ang magsisilbing sukli ng barangay sa mga residente nito. Taxpayer naman yan. So yung gusto namin na maibalik yung buwis naman na binabayad nila sa bayan natin, na nagagamit nila, napapakinabangan nila. Hindi yung bayad sila ng bayan, ay simpleng bagay. Kailangan na-appreciate din naman nila yun. Kung may talyer para sa maliliit na gawain ng mga taga-barangay, may katumbas ito sa lungsod para naman sa mga big-time na proyekto. Ang centralized warehouse o bodega ng bayan. Hello, magandang umaga po. Hi. Welcome. Si Dolor Lagni, ng General Services Office na namamahala sa centralized warehouse. Ang tour guide ko sa loob ng higanting bodegang ito. Ito po ang bodega ng bayan. Dito po lahat dinideliver. Dito po lahat wini-withdraw. Lahat po ng gamit ng City Hall. Lahat ng 47 departments ng City Hall. 2002 nang buksan ang bodega ng bayan. Pagtitipid at tamang paggamit ng pondo ng lungsod ang target ng programa. Para less manpower. Kasi kung meron tayong 47 na opisina at sa bawat empleyado meron tayong 5, so multiply nyo yun. Which is ngayon 25 lang. Parang isang malaking hardware ang loob ng bodega ng bayan. Kumpleto ang mga materyales. Nakukuha raw nila ang mga ito sa mas murang halaga dahil bulto-bulto silang bumili at tuwing off-peak season. Pagka nagpa-fluctuate ang presyo niyan, may time na mura, yung bakal, yung semento, yun na yung time na ibibiding. Dahil centralized, mas nababantayan ni na Dolor ang paggamit ng mga materyales sa mga proyekto ng lungsod. Kung dati dinadala sa site, andun po nawawala yung semento, nauubos yung bakal, which is hindi alam. Dito, meron mo akong 4 na inspector, sinusundan po yun sa site. Kung dumating doon, nagre-remark po sila. So, ang bawat isang opisina, kapag ang ano natin iba infra, hindi po sila basta nakakakuha ng materyales kung finish na project nila. At hindi rin po pwedeng i-divert yung materyales. So, ibig sabihin, mawawala ang korupsyon sa sistema. Ha? Galing, ano? Natitipid din ng lungsod ang sobrang materyales galing sa kanilang mga proyekto sa ilalim ng sistema. Doon sa bawat PO nila, halimbawa may 1,000 na semento. Hindi naman nila magagamit yung mga natitira noon. Let's say na 200, hindi na po nila mawi-withdraw yun. May prosesong sinusunod para makakuha ng materyales galing sa bodega. So, kailangan kumpleto mga papeles, may mga documents. Opo. document. Kasi hindi naman po pwedeng withdrawin ng materyales dito na hindi po dumadaan na sa tamang proseso. Walang makakalusot kina Dolor. Nakalista lahat ang mga materyales na lumalabas at pumapasok sa bodega. Bawat pako, bawat semento, bawat kabilya ay accounted for. Lahat po ba niyang dumadating dito, pinupuntahon ho ng COA, chinecheck po ito ng COA. At lahat po ng aming materyales bago po namin labas, meron pong sticker, Marikina City Government, not for sale. Hindi rin nauubusan ng supply ang bodega. Meron ho kami tinatawag na warehouse inventory, yung aming pong wish. Makikita niya po kung ano yung stock namin dito. Halimbawa, nabutas po yung isang karsada. Hindi po pwede namin sabihin kay Mayor na, Mayor, hindi po magagawa kasi walang materyales, hindi po. On the spot po, dito ho withdrawin yun. Ilang gusali na sa Marikina ang naipatayo
gamit ang mga materyales mula sa bodega. Ang bodega ng bayan ay magandang halimbawa raw na isang pamahalang may pananagutan na nasasakupan. Biro nyo yung mga tao, pag sumobra ang materyales sa job site, binabalik namin yon. Ha? Hindi mo makikita sa ibang lugar yon. Yun ay magdi-disappear na lang. Hindi yan magagawa kung hindi transparent and accountable and honest yung mga public servants. Kasi yan, that's a sign of the progress of the discipline of Marikina. Kahanga-hanga ang bodegang bayan ng Marikina. Una, nakakatipid ang lungsod. Pangalawa, kung kailangan mo ng plywood, ng pintura, ng semento, agad-agad nandyan lang. At pangatlo, ang bawat pako, ang bawat semento, ang bawat papel ay nakatala, nakalista at alam kung saan napupunta. Galing! Sa dami ng mga proyektong katangi-tangi sa Marikina, hindi na nakakapagtaka na Hall of Famer na ang lungsod sa galing po. Simple lang daw ang sikreto ayon kay Bayani Fernando. Ang ideya sa mundo nagkaalat eh. Yung leader should be able to spot yung good ideas readily, fast. Yun ang mahalaga. Trabaho daw ng namumuno na bumuo ng programa mula sa magagandang ideya para mapabuti ang kalagayan ng taong bayan. Kung may isang programang direktang nakakaapekto sa kapakanan ng Marikenyo araw-araw, ito na siguro ang 5-minute quick response time ng Rescue 161. Pangako ito ng lokal na pamahalaan na sa anumang emergency, dadating ang pulis, bumbero o ambulansya sa loob ng 5 minuto. Isa ang tumana sa mga barangay sa Marikina na takaw disgrasya. Sabi ni Sif Ancheta, ang barangay captain ng Tumana, suki raw ang kanilang lugar sa Rescue 161. Riverside talaga yung barangay namin. Then most populated kami. We're 42,000 individuals now. Maraming tao nagkakasakit, maraming inaatake sa puso. Kailangan yung responde ng gobyerno. Mapapasin nyo, taga-resettlement area itong aming lugar. Then dikit-dikit yung mga bahay. Walang firewall ba? Para sunog yan, hindi pwedeng isa lang o dalawa na sunog dyan. Talagang tuloy-tuloy yung sunog dyan. Siguro parang narinig muna. Napakahalaga daw ng serbisyo ng Rescue 161 sa kanyang barangay. Last 2 months, nagkaroon ng malaking sunog. 25 houses ang nasunog. Buti na kamo, doon pa din kaagad ang bumbero ng City Hall. Kung hindi yan, sunog ang buong stretch ng Tumana. Pinagsimulan po ng sunog. Pinuntahan ko ang lugar ng sunog. Meron pong tumawag sa amin, Terma, nasusunog na yung lugar mo. Kaagad po, sir, ang ginawa ko, tumawag po ako sa Fire Department ng Marikina. Kwento ni Mang Fred Bacton, Black Chairman ng Ampalaya Street sa Tumana. Sumablay raw ang Rescue 161 sa pagkakataon na yun. Umabot raw ng 20 minuto ang pagresponde ng mga bumbero. Ang problema lang po kasi, yung mga bumbero, ang daan dapat po sana nila, dito, putol po yung kalsada. Kaya nagkaligaw-ligaw sila. Kaya minsan, ang panawagan ko sa mga tao, kaya wag para may tamang komunikasyon, yung exact location, tamang dapat kunin na tao para at least tuloy-tuloy yung pag-responde. Lalo-lalo na pag sinabi kasing sa Tumana, no, isang street niya, sabihin sa Ampalaya Street, sa sobrang kaba ng tao, ano yung Ampalaya Street noon? Iikutin mo na yung buong station na hanapin mo yung tao. Para sa mga residente ng Marikina, importanteng matupad ang pangakong 5-minute quick response time. Sa sunog po, segundo lang maaring matupog po ang isang bahay na malaki, lalo po pagka light materials. Kaya po napakalaki o napakahalaga ng bawat minuto na mawawala pagka hindi nakapag-responde. Hindi nga naman perpekto ang lahat ng programa. May pagkakataon ding sumasablay. 5-minute response mo. Aminado si Ronald Mejia, hepe ng operasyon ng Rescue 161 ng Marikina, na 2 sa 10 pagresponde ng Rescue 161 ang lagpas sa 5 minuto. Minsan po nangyayari yung heavy traffic, lalo na po pagdating sa uwian po ng mga empleyado, yung sabay-sabay po na tawag na emergency. Ang ambulansya po namin, 5. Kung nagkasabay-sabay po lahat po yung 5 na yan, may waiting po kami.
Pero mahigpit daw nilang binabantayan ang mga ito. Magkakaroon po kami ng for further investigation bakit po sila late dumating dun sa site. Saan po magkakaroon ng diferensya? Sa dispatcher po ba? Sa responder po ba? Kung saan po, matetrace po namin. May parusa raw ang mga ganitong sablay. Pag sumobra doon, malaking paliwanag ang kailangan mo na gawin. Yung doktor, yung ambulansya, yung pulis. No? Meron ka man tinanggal? Meron. Makatulog yun, di ba? Meron kami sa mga trabaho. inaalis namin. Sapagkat yan Pag ang hindi isa. mapaliwanag. And yan ang political will. Kinakailangan panagutin mo ang tao. Naisip kong i-testing ang bilis ng Rescue 161. At saan nga ba ito mas mainam gawin kundi sa lugar ni Mang Fred kung saan sinasabing sumemplang ang kanilang serbisyo. Pinaalam ko ang gagawin sa Rescue 161. Alam lang nila na may testing pero hindi nila alam kung saan sa Tumana manggagaling ang tawag. Tumambay ako sa istasyon ng bumbero ng Parang. Sila raw ang unang tutulong sa Tumana kapag may sunog. Kasi po ang Bureau of Fire ng National, meron po silang tinatawag na running card. Kung ano po yung pinakamalapit kong fire truck nila, yung po kagad ang patatakbuhin nila. Sa tagdang oras, itinawag ni Mang Fred ang kunwaring sunog. Dispatcher po, kukunan niya po ng detalye. Kung saan po ito tatakbo, ano kalagayan ng pasyente, kung vehicular accident po, kukunin niyo po yung eksaktong location. Kung sunog dito sa Block 30 ang Palaya, Tumana. Sinigurado ni Mang Fred na malinaw at eksakto ang lokasyon na kanyang ibinigay. Meron po kaming logbook. Apo. Isusulat niya po lahat ng information na galing po dun sa caller. Apo. Then pagkatapos niya po isulat ang information, ibabato na po niya po sa pinakamalapit na ambulansya. Ibinato ng dispatcher sa fire department ang impormasyon. Yung 5 minutes quick response time po namin, simula yun po, pagbaba po ni Joel ng telephone. Ang fire department ang nagsabi sa mga bumbero ng Parang kung saan nangyayari ang sunog. Eto na, umangkas ako sa mga bumbero. Bilis! Unang dumating ang mga bumbero ng mismong barangay ng Tumana sa loob lamang ng 2 minuto. At pagkalagpas ng 3 minuto, natuto namin ang lugar ni Mang Fred. So, nandito na po tayo. Tama-tama, 5 minutes. Dumating naman sa loob ng 5 minuto ang iba pang mga bumbero galing sa mga kalapit na barangay. Pasado ang Rescue 161. Malaki ang bentahin ng sistema ng Marikina kumpara sa ibang lungsod, ayon kay Mejia. Number 1 po yung command center. Bihira po kasi sa ibang city na magkakasama po yung lahat ng pang-responde. Katulad po ng kapulisan, ng ambulance, ng public safety, at po ng BMP. Then yung 5 minutes quick response time po namin, pinagmamalaki po ng Marikina City. Then meron po kaming dial 3 numbers po. Mas mabilis po yun. Kaya naman natutuwa ang hepe na ang magandang programa na sinimulan noong administrasyon pa ni Mayor Bayani Fernando ay nagpapatuloy at mas pinalalakas pa ng kasalukuyang alkalde. Isang problema natin, may mga magandang mga programa na nandyan na nakakatulong. Pero pag iba na ang mayor, na iba ng governor, na iba ng kapitan, nahihinto at naiiba. So dito sa Marikina, mukhang hindi, ano? Sa mga programa na naging matagumpay na mga pinagdaanan o dumaan ng mga administrasyon, para sa akin dapat lang ituloy. Kung mga continuing programs na tingin mo na nakakatulong lalo sa mga mamamayan, sa mga tao, siguro isipin mo natin maigi kung kailangan itigil o kung hindi man, suportahan na lang at kung may dapat baguhin para sa maka-adapt sa panahon. Para kay Mayor Del, nakasalalay ang tagumpay ng anumang proyekto sa pagtutulungan ng mamamayan at lokal na pamahalaan. Yung disiplina pa rin na kailangan maibigay natin sa mga tao. Kung noong araw ay sinasabi ng disiplina, kailangan ma-instill natin to talagang totoo na kahit magbago ng leaders, maiiwan sa mga tao at kasipagan. Nasa sa taga Marikina na, yung panlasa na yun. Pagkat naranasan na ng mahabang panahon. Yun na ngayon ang kanilang estado. Kaya kung sino man nakaupo dyan, hahanapin ng tao. Iba na ang sukatan ng taga Marikina.
Pinatunayan ng pamahalaan ng Marikina na sa pamamagitan ng mga makabagong programa at sa masigasig na pagpapatubad nito, maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga tao. At sa pagbago na panlasa at maling gawain ng mga Marikenyo, naturuan silang mag-ambag sa kaayusan at kaunlaran ng lungsod. Ang magaling na pamamalakad ng Marikina, simple lang yan. Kaya mo yan. Malikhaing paraan. Sa paraang malikhain. Kasama ang mamamayan. Mamamaya'y pagsamahin. Pagbabago na lantad. Lantad na pagbabago. Tuloy-tuloy na pagunlad. Tuloy-tuloy na pag-asenso. Sa dami ng balakid, sa dami ng hadlang, ang diwang nanunupig, nagtitiis na lang. Ngunit huwag kang papayag, huwag kang pabubuhay. Tadhanang ating palad, nasa ating kamay. Ang sabi ng iba, ang galing ng Pilipino, magaling namang isa, mandaraya, manloloko. Ang sakit sa tenga kahit di mo matanggap, ganyan daw talaga, yan ang sabi ng lahat. Subalit dun sa aming mumunting komunidad na mayani ang maraming kabutihan ng hangad. Pinaghusay ang lokal na gobyernong niluklok, pinagpalat na tanghal na isang galing puok. This program was brought to you by the Development Bank of the Philippines.